Praise God. So magandang umaga sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoon Yesu Cristo, sa inyo mga kapatid. Praise God. Amen, na tayo po'y humingi ng paggabay. Amen, sa ating Panginoon Diyos. Bago tayo mag-umpisa. Hallelujah. Glory to God. Muli o Panginoon Diyos, kami po'y muli nagpapasalamat sa iyo, O Ma, sa O Lord God, panibagong buhay o Panginoon Diyos na muli ay binigay mo sa amin, O Lord God, sa pagising mo, O Ma, sa amin kayo ng umaga, O Panginoon Diyos. Maraming salamat, O Lord God. Gayon din, O Ma, sa mga oras na ito, kami po yung humihingi ng paggabay, O Panginoon Diyos. Kayo siyang gumabay sa amin, O Ma. Kayo po ang maglagay, O Lord God, ng mga salita sa aking mga bibig, O Lord God, upang maibigkas sa oras na ito, O Ma. Kayo po ang siyang manguna, O Panginoon Diyos. Hallelujah. Patawarin mo, O Lord God, kung meron po akong masabi na hindi sa ayon sa yung mga banal na salita, O Lord God. Humingi po ako ng kapatawaran, O Lord God. Gabayan nyo kami, O Panginoon Diyos, sa aming pagbabasa ng iyong mga banal na salita. Naway tumimo sa aming mga puso, O Panginoon Diyos, ang mga marinig namin, O Lord God, na yung mga banal na salita at maging reminder sa amin, O Panginoon Diyos, ang bawat salita mo, O Panginoon Diyos. Maraming salamat, O Lord God. Hinihiling namin ang iyong patnubay, O Panginoon Diyos, sa apat na sulok ng sambahan na ito, O Lord God. Kayo ang siyang gumabay sa amin, O Ama. Maraming salamat, O Lord God. Patuloy po namin ibinabalik ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. Sige, bago po tayo magsiupo, amen. Basahin po natin yung sa Psalm 42, verse 1 to 3. Amen. Awit ni David. Amen, sabi niya, as the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When I shall come and appear before God, my tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, where is thy God? Amen. Tayo po'y magsiupo na, amen. Praise God. Gusto ko rin po sanang kunin yung pagkakataon upang magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. And ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos sa trabaho ko, magsimula nung nag-take ng maternity leave yung kasama ko sa opisina, lahat ng trabaho napunta na sa akin. Kaya humingi din ako ng kapatawaran sa ating Panginoon Diyos dahil hindi ako masyadong nakapagbasa ng mga mensahe or mga salita ng ating Panginoon Diyos dahil sobra sa trabaho. Pagdating sa bahay pagod, nakakatulog na ako. Kaya nung na-realize ko, sabi ko parang may kulang, sabi ko sa Panginoon na sabi nga, nung nabasa ko yung thirst, sabi niya parang may nagtuthirst sa sarili mo. Nauuhaw ka, amen, sa mga bagay na hindi sa mga physical na bagay, kundi sa spiritual na bagay yung pagkauhaw. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dininig niya yung panalangin ko na bigyan niya ako ng sabi ko, kahit isang maikling exhortation lang, amen, sabi ko sa ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya yung hinihiling ko, amen, sa mga oras na ito. Kaya, amen, sabi nga, yung pag-aaralan natin sa umagang ito, kinuha ko doon sa message ng prophet na thirst, amen. Sabi niya, ano ba yung thirst? Sabi nga doon, sabi dito, a want, eager desire, after anything, a carving or longing, sabi niya. Ito yung pala yung painful desire na ating nararamdaman, amen, sa ating sarili, sabi nga, sabi nga, a painful when you want something so bad until it becomes painful to you, sabi nga ganun. Yung talagang yung naghirap na hirap ka na gustong-gusto mo siyang makuha. Amen. Sabi natin prophet, yung pagkauhaw, sabi niya yung thirst, it is not unnatural, sabi niya. It is natural, sabi niya. Ito yung natural sa atin, amen. Isang bagay na ibigay ng Diyos, amen, para sa atin, para magkaroon tayo ng kauhawan, amen, sa isang bagay. Amen. Sabi pa niya, God has also given us, sabi niya, yung control tower. Amen. Something that set inside you, sabi niya, amen, that control this different desire. Amen. Marami klaseng desire, amen, sa atin, amen, sa physical. Marami tayong dinidesire, di ba? Tulad ng mga material na bagay, dinidesire natin yung mga yan. Mga cellphone, magagandang
bahay, salary, di ba? Amen. Ngayon, sabi nga meron dalawang uri ng control tower. Sa physical at saka spiritual. Amen. Gaya na sabi ni Haring David, sabi niya, as the heart panted, yung heart is the deer. Sabi niya, as the deer panted for the water. Ito yung nakikita niya sa physical. Amen. Tapos yung sabi niya, so panted my soul after thee, O God. Ito yung sa spiritual na pangangailangan niya. Amen. Sabi nga, yung control tower na to binigay sa atin para ang mga bagay ito, kinakailangan natin, both physical and spiritual. Amen. And pag sinabing physical, ito yung nakikita sa, yung literal. Yung literal na nakikita natin. Amen. Gaya ng, for example, i-example na lang natin yung katawan natin. Amen. Amen, yung katawan natin, meron tong tinatawag din na control tower. Amen. Yung control tower natin na ito yung thirst, ito yung pagkauhaw natin. Amen, sa mga bagay na nakikita natin. Amen. Ito yung nagbibigay, amen, sabi nga, nagbibigay ng signal na kailangan mo yung isang bagay na ito. Amen. Para mapunan yung mga pangangailangan, kunyari, ng katawan natin. Mayroong mga pangangailangan ng katawan natin na dapat natin mapunan. Amen. So, example, magbibigay tayo ng isang example sa bagay na to. Kunyari, meron kang, sabi nga kanina, meron tayong isang gustong bagay na gusto nating makuha. Amen. Ngayon, amen, siyempre, hindi na mapapasaya ito kung wala kang gagawin, di ba? Magpupursiga hanggang sa makuha mo yung bagay na ito. Amen. Ngayon, pag nakuha mo na yung bagay na ito, satisfy ka na. Amen. Pero, babalik pa rin yung pagkauhaw mo sa mga bagay na, siyempre, may makikita ka pang ibang bagay. So, babalik pa rin yung thirst na yon. Amen. Ganon din sa spiritual na bagay. Amen. Ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, kagabi, napag-uusapan din about sa mga souls, di ba? So, body, spirit, and soul. Napag-uusapan din about the control tower. Amen. Now, the control tower of our soul is the Holy Spirit. Amen. Ngayon, ito yung Holy Spirit. Ito yung nagbibigay ng signal sa ating soul na kung anong pangangailangan ng ating kaluluwa. Amen. Example, nandito tayo ngayon, amen. Nangangailangan tayo, diba, bawat isa sa atin nauuhaw, amen. Salita ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, pag meron tayong katanungan, yung katanungan na to, ito yung kauhawan natin sa salita ng Panginoon Diyos eh. Ngayon, pag nasagot yung tanong mo na ito, hindi ka na mag-i-stop doon. Mag-ask ka pa rin ng question, amen, para mapunan pa rin yung iba mong pangangailangan spiritual. Amen. Sabi nga, each one calls to the need for what the caller is calling for. It sends out a wave of warning. Sabi natin, prophet, amen. Sabi nga, the flesh thirsts to satisfy the desire that's in the body, and the spirit desires the things that's in the soul. The desire of the body or desire of the spirit, of the soul. Ang dalawang ito, sabi nga, laging nag-aaway. Amen. Laging nag-aaway itong mga ito. Sabi nga, may isang store na binanggit yung prophet, sabi niya, yung black and white dog. Sabi nga gano'n. Sabi nga, kung pinapakain mo na pinapakain yung black dog yung nananalo. Kung yung white naman, yung white yung nananalo. Amen. Kaya sabi nga ni Paul, sabi niya sa Romans 7:21, I find then a law that when I do good, evil is present with me. Sabi niya. Lahat naman tayo siguro na-experience natin yung mga ganitong bagay na kapag gumagawa tayo ng isang bagay na mabuti, amen, nandiyan lagi yung kaaway, laging umahad lang. Amen. Tapos sinasabi niya sa'yo, parang hinahad lang ka niya. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, di siguro kalooban ng Panginoon Diyos yung gawin ko ito. Amen. Sabi natin, prophet, that's the devil. Sabi niya, trying to stop you by doing the right thing. Sabi niya, binigyan niya tayo, sabi niya, first thing to do, sabi niya, is find out whether it's the will of God or not. Sabi niya ganun. Saan natin papapatunayan niyo? Sabi niya, then if you want to know whether it's the will of God, look into the Bible. Sabi niya. There is the thing that sets you straight in the Word of God.
And then if you see it's in the word of God for you, do it, sabi niya. Amen. Kung nakalinya to sa salita ng Panginoon Diyos, ba't hindi natin gagawin? Amen. Kung kalooban to ng Panginoon Diyos, amen. Pero kung wala siya sa Biblia, kung hindi mo siya makikita na sumasakto, nagdadal sa Biblia, amen, huwag natin gagawin. Amen. Sabi nga, kanya sinabi ko ang pagkauawa ay isang bagay na ibinibigay, amen, sa atin para ma-wow or ma-desire sa isang bagay. Amen. Kung babalikan natin yung mga ninuno natin or yung mga nakatira sa mga tribes. Amen. Kung mapapansin nyo, meron din silang sinasamba. Meron din silang wino-worship. Amen. Tulad ng araw. Di ba yung araw, wino-worship nila? Yung mga anito nila. Kung iba-iba nilang, iba ba nga, inukit na punong kahoy. Di ba yung sinasamba nila yan? Amen. So, pinapakita lang na noon pa man, merong thirst na sa kanila. Hindi lang nila alam kung sino yung sinasamba nila kasi wala nagtuturo sa kanila. Pero sa sarili nila, sa loob-looban nila, meron ng thirst na silang dadama. Amen. So, ito ay isang natural na bagay sa atin na para mauhaw. Amen. It's not a natural thing to thirst for God. It's a natural thing, sabi nga. Ginawa tayo ng Diyos na ganito. Amen. For example, isa pa, sa ating katawan, sabi nga, yung katawan natin nangangailangan ng tubig. Amen, yung katawan na to. Kasi yung buong katawan ng tao, it's made of water, sabi nga. Sabi natin prophet, it's 80% made of water. Pero nung nagbasa-basa ako sa sabi niya, as a baby, we're approximately 75 to 80% water, and as we grow older, this percentage decrease until the percentage is reduced to approximately 60 to 65% for men and 50 to 60 for women. Sabi niya ganun. Ngayon, sabi nga, as long as ginagamit mo yung katawan na ito, yung katawan na physical na ito, yung tubig na nasa sa loob natin, unti-unti itong nababawasan hanggang sa ma-dehydrate ka pag hindi mo pupunan ng tubig. Amen. Ito yung magsisimula kang mauhaw hanggang sa pag hindi mo siya binigyan, hindi mo siya pinainom, sabi nga, magpe-perish ka or mamamatay ka. Amen. Amen, ganun din sa spiritual, ganun din. Sabi nga, kung anong type ng natural, type of the spiritual, sabi nga. Amen, ngayon, kung yung mga pangangailangan nating spiritual, meron tayong mga katanungan sa ating sarili. Amen. Pinabayaan mo lang. Hindi mo sinunod yung pangangailangan mong ito. Amen. Sabi nga, unti-unti, amen, malalayo sa ating sa salita ng ating Panginoon Diyos. Hindi mo kakain or iinumin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga, doon papasok yung spiritual death. Amen. Magkakaroon tayo ng spiritual death. Makikita ng Diyos na buhay ka nga, pero patay ka sa paningin niya. Amen. So mahalaga, amen, mahalaga yung salita ng ating Panginoon Diyos gaya ng tubig. Amen. Dahil yung tubig, sabi nga, bukod sa nag-replace ito ng tubig sa katawan natin, nag-cleanse to ng ating katawan. Amen. Tingnan niyo, pag umiinom kayo ng tubig, tapos panay kayo sa banyo, di ba? Ano ba yung inilalabas natin doon? Di ba yung na-cleanse ng tubig na yun? Yung dumi na na-cleanse ng tubig? Amen. So, ganun din yung salita ng ating Panginoon Diyos. Kung araw-araw tayo nagbabasa, araw-araw nating ipinamumuhay, yung salita ng ating Panginoon Diyos, amen, makikilas yung mga gawa nating hindi magaganda, tulad dati, di ba? Mawawala hanggang sa, sabi nga, pumunta tayo dun sa unity na ay yung perfect faith, sabi nga ganun. Amen. Kaya, ni-require sa atin, sabi nga, basahin natin yung Bible day and night. Amen. Sabi nga, para mapunan yung mga kailangan nating spiritual. Praise God. Amen. Sabi nga, balikan natin yung sinabi na Haring David, amen, na as the heart panted for the water. Ba't kaya nasabi ni Haring David to? Amen. Sabi kasi natin ng ating prophet, sabi niya, si David bukod sa isang shepherd, sabi niya,
David is also a woodsman, sabi niya. A hunter, sabi niya ganun. Sabi natin pang mesero, yung isang usa, kapag nasugatan ito, sabi niya, pag nasugatan ito, hahanap lang to ng tubig sa batis. Sabi niya, hahanap lang tubig sa batis para pag uminom siya, yung, kunyari, nasugat siya, yung dugo, mabilis mabilis gagaling. Sabi niya gano'n. Mabilis aampat yun, sabi nga. So, amen. Paano sabi ni Brother Branham na ganito? Kasi hunter din si Brother Branham eh. Hunter din siya. Sabi niya, I've tracked them many times after being wounded. When he hits a stream of water, he'll cross in and get a drink. Go up over the hill. Come back down, cross, get a drink of water, and go up. You'll never catch up with him as long as he'll follow the stream that once when he leaves the stream. If he can find another water brook somewhere, you'll catch him, sabi, right away. And now, the deer knows that. So he'll stay right with the water. Where he can get it right quick. Binigyan ng Diyos ang usaha ng instinct na maging ganon. Amen. So sa atin din, dapat mag-stay lang tayo doon sa salita ng ating Panginoon Diyos. Huwag tayong lalabas. Amen. Amen. Huwag tayong gagawa ng sarili nating kaunawaan. Huwag tayong gagawa ng sarili nating theology. Amen. Hallelujah. Sabi nga, so my soul thirsts for God, sabi nga, for the living God. Amen. So, our soul is thirsty, amen, for God because we know He can provide. Amen. He can provide our needs in spiritual things. Sabi nga sa Matthew 4:4, sabi niya, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out to the mouth of God. Amen. So kapag hindi natin nasumpungan yung salita ng ating Panginoon Diyos, ano mangyayari sa atin? Mamamatay tayo spiritual. Amen. Hallelujah. So, yung usa pala, meron din pang, may mga senses din pala itong mga to. Amen. Meron siyang isang senses na malakas. Amen. Yung kanyang pang-amoy. Amen. Malakas yung pang-amoy nung deer. Amen. Ito yung nagiging warning device niya kung may danger na paparating. Sabi nga, milya-milya pa lang ilayo. Pag na yung hangin na ano ng ilong niya, malalaman niya kung mayroong danger na paparating. Amen. Sabi nga, mas malakas yung pang-amoy ng deer kaysa sa tao. Nag-search ako sa internet, sabi niya, yung deer merong 297 million olfactory receptor. Ito yung nasa loob ng ilong, yung nagsasala nung hangin na pumapasok sa atin. So yung human 5 million lang. So mas malakas na sabi nga ni Prophet 1,000 times na mas malakas yung pang-amoy ng usa kaysa sa ordinary na tao lang. Amen. So ginawa ng Diyos yung deer na to na maging ganon, na magkaroon siya ng sense of smell para ma-detect niya yung kalaban kung paparating or hindi, kung nandyan yung kalaban. Amen. Gaya din sa atin, amen. Like the true born again Christian, born with the Spirit of God, they can sense the enemy. Amen. Dahil binigay ito ng Diyos, magsimula nung tinanggap natin yung salita ng ating Panginoon Diyos, yung Holy Spirit, amen, nagaling sa ating Panginoon Diyos para maging warning buzzer natin. Amen. Kapag ang kaaway ipapalapit sa atin. Amen. Bawat isa sa atin, bakit ba tayo pumupunta dito sa church? Amen. Holiday. Maraming pasyalan. Amen. Sa labas. Amen. Bakit pinili natin naman natin dito sa church? Amen. Amen. Dahil merong nauuhaw sa atin. Amen. Sa loob natin may nauuhaw. Sabi nga ganun. Sabi sa Psalm 42:7. Amen. There's a deep, call it to the deep. Amen. Meron tumatawag doon sa kalaliman. Amen. Sabi nga, when the deep call it to the deep, it takes you more than joining a church. Sabi natin, Prophet. It takes you more than shaking the hands of the preacher. It takes more than living a good, straight life. It takes something to satisfy inside you. Sabi nga. That pours down from God. Amen. Into the soul. Amen. Sa mga oras na ito, amen, ano bang klaseng pagkauhaw meron tayo? Amen. Makasanlibutan na pagkauhaw ba? Amen. Or spiritual na pagkauhaw? Amen. Ano ba yung pinapakain natin sa dalawang ito? Amen. Black or white? Amen. Is God. So wag natin, amen. Sabi nga, wag nating hayaang manahimik na lang. Amen. Once natanggap mo yung Holy Spirit, wag nating hayaang manahimik na lang.
Amen. Yung pagtawag na ito. Amen. Kailangan natin punan. Amen. Kailangan natin punan yung pangailangan ng ating mga kaluluwa. Amen. Have faith, sabi nga. Ano ba? Sabi natin nakukuha yung faith. Amen. Sabi sa Romans 10:17. So then faith cometh by hearing and hearing. Amen. The word of God. Amen. Pero hindi natatapos doon sa pag-hearing lang. Amen. Sabi sa James, for us the body without spirit is dead. So faith without work is dead also. So kailangan natin, sabi nga sa Philippians 2:12, work out your own salvation. Amen. Kailangan natin pagtrabawan, hindi lang yung tagapakinig lang tayo ng tagapakinig. Kailangan natin pagtrabawan nating kaligtasan. Amen. Kailangan natin na punuin ng salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa. Amen. Upang ito hindi mamatay. Amen. Kailangan natin yung salita ng ating Panginoon Diyos. Kasi araw-araw, pag nag-sharing tayo, amen, na ano din yan eh. Kumbaga, nagagamit natin eh. So, kailangan natin punuan ng punuan. Amen. Ngayon, kung puno na yan, hindi mo tinatapon, amen, hindi ka na malalagyan. Amen. Ano mangyayari sa'yo? Amen. Magkakaroon ka ng pride. Amen. Na, hindi na, yung pumapasok sa'yo, hindi na pumapasok doon sa baso, di ba, sa baso? Lagi na nasa labas yan. Tumatapon. Amen. So, amen. Napaka-ikling exhortation lang, amen. Bago tayo magtapos, amen, meron pa akong gustong i-share. Amen. Siguro alam na natin lahat yung kwento na ito. Amen. Yung isang story of a prospector. Yung prospector is nag-hunt siya, nagmamine siya, nagmimina siya. Amen. Alam mo siguro natin itong mga ito. Pero, napakagandang isang maging aral sa buhay natin. Amen. Sabi niya, there was a prospector went out here somewhere beyond the mountains, here, and was prospecting for gold. And he struck a rich claim. So, nakakita siya ng maraming ginto. Amen. And he come back thinking, when he got to the city, what he would be, his troubles was all over. And he tried to say, tomorrow I'll get in just one day's journey, sabi niya. Isang araw na lang na paglalakbay, sabi niya, magiging mayaman na ako, sabi niya. He'd be into the city and he'd have the gold. And he had the big sacks full of it. So, marami yun. Isang sako, dami ng gold na yun. He had a dog with him. Sabi niya, meron siyang kasamang aso. Pero sabi natin prophet, sabi niya, not comparing the dog with the Holy Spirit, sabi niya. Hindi ko naman kino-compare yung dog sa Holy Spirit, sabi niya. Now, tomorrow, I'll take my gold in, and then this dog begin to bark. And because there was an enemy approaching. So, meron pala sumusunod na doon sa tao. Magsimula nung naghanap siya ng gold, meron na sumusunod sa kanya. Hindi niya na napapansin. Sabi niya, and he went out there and he said, shut up! Sabi niya doon sa aso, kasi nagbabark yung aso eh. So the dog quiet down, and no more than got back in bed. He started like he was going to sleep. And the dog started again, just jumping at the chain. So tumatalon niya. So kasi andyan na yung kaaway. Binibigay niya ng signal yung kanyang amo. Amen. And he went to the door again and said, shut up. I want you to know that tomorrow I'm a rich man. See? Sabi niya. And that was his great dreams. But the dog started barking again. And finally, he got discouraged. Sabi niya. He went and got his shotgun and shot the dog and killed it. He said, I don't have no more use for you anyhow. Tomorrow I'm rich man. I'll be rich man tomorrow. Sabi niya. And he said, he set the gun down in the corner, turned his back over to the door, went to sleep. And the man had been following him for days, slipped in and killed him. He wasn't a rich man. Hindi niya napakinabangan yung kanyang mga kayamanan. He stopped that warning buzzer. Pinatay niya yung warning buzzer niya. Yung dog, pinatay niya. Was trying to tell him his life was stake. So, amen. Great lesson. Huwag nating hayaan na manahimik na lang yung Holy Spirit na nasa atin. Huwag nating hayaang mag-rave, sabi nga. Kasi aalis to eh. Pag ginarib mo yung Holy Spirit, sabi nga. So, huwag nating hayaan na mawala ito. Amen. Sabi nga sa Matthew 5:6, blessed are they which do hunger and thirst
after righteousness, for they shall filled. Amen. Praise God. Kaya nga sabi nga ng kasulatan, sabi niya, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So kailangan natin talaga ang pagtitipon ng katulad ng ganito, kasi yung salita na atin napapakinggan, ito yung maglilinis at maglilinis sa atin daw. Sabi niya, washing of the water by the water of the word. So, para tayo ma-present sa Diyos ng malinis, walang blemish, sabi niya, without blemish, and without wrinkle. So, praise God, salamat sa ginamit ng Diyos ang ating kapatid na maging instrumento, magbigay ng inspirasyon sa atin. Tayo po ay tumayo mga kapatid para sa praise and worship. At pagkatapos ay pwede na rin magpunta na dito yung binibahin.
There is a better place.
Beyond the breaking of time, our joy will be beyond the blind. We will need the world to light. No more sinking, no more crying. There will never more die. No tears will ever leave our eyes. Bring that story out in a land that shines so far. Beyond the passing of time, our joy will be beyond the blind. We will kiss the world goodbye. No more sickness, no more crying. There will never more die. No tears will ever leave our eyes. I was living a life full of shame and so bad. There's no hope that left inside for me. But Jesus calls me one day, though my sins far away, my inspiration of the righteous man. Then I lift up my voice, crying your praise to the Lord. Then He changed the deep inside of me. And then I to behold the shining truth of the world. I belong to the redeemed I see. All I want is to walk with Jesus. To live with Him eternal. In His with the beautiful land, above the sky, where all the saints dwell in power and might. He shall wipe all our sorrows and tears away. Glory and victory eternally. Now beyond the curve of time, I was living a life full of shame and so bad. There's no hope that's left inside for me. Jesus called me one day and throw my sins far away. By His grace and love where I can stand.
patuloy na pumapasubay sa amin. Maraming salamat po, Oma. Nawa na naging mabangus niyo po sa inyong banal na harapan, O Lord God. Ang aming inaalay na awit nito, Oma. Napakasarap isipin, O Lord God, that beyond the arts of time, O Lord God. Walang kasing ganda, hindi pa po nakita ng mata, narinig ng tinga ni pumasok sa puso ng tao, O Lord God. Yung lugar na inanda mo sa lahat ng nagsisilibig sa iyo, Oma. Maraming po salamat sa opportunity na ito na ibigay mo sa bawat sa amin. Tunay nga, O Lord God, napakalaking pribilehiyo na kayo ang aming paglingkuran at alaya ng mga ganitong papuring awit ng mga. Nawa, O Lord God, bawat letra at bawat dinig ng tutugtog sa mga instrumento o mga kayong napupurihan at naging mabangusam niyo sa inyong banal na harapan. Muli, Oma, tinatagubin po namin ang nalalating pong oras ng kawain ito. Ang aming po ang magbibigay po ng mensahe siya. Kayo po ang patuloy na pumasnubay. Wala po kami magagawa Oma kung kayo po yung sa amin. Nawa kayo pong mapupurihan at makita sa ikot ng pulpito na gagamitin sa araw nito, Oma. Muli, maraming salamat. Ito po ang aming saang dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen.